Okay, thank you, Brother Mark, sa mga tumugtog, Sister Val, sa lahat ng tumayo. Naalala ko, kasi panay ang earthquake ngayon, naalala ko nung July 16, 1990, di ba, tinamaan tayo ng earthquake, 7.8. Bago-bago pa akong Christian noon, may na-attenan kami dito sa General Luna na church. Kasama ko noon tong mga kapatid ko, sila Mars, mga anak ko, noon pa si RX pa lang, saka si Saray ang anak namin. Ito yung sinasabi ko noon na yung Koreanong kasama ko na nagmi-mission noon sa bundok. Sila yung tumatayong bilang pastor doon, kasama niya yung isang sikat na pastor dito sa Baguio. Hindi ko na sasabihin kung anong pastor yon o anong church yon. Dahil bago-bago ko noon, siyempre, mga 6 months pa lang yata ako noon, kako-convert ko pa lang noon eh. Dahil nung nag-earthquake nga, sabi ko sa inyo, ito yung naging blessing sa akin para makilala ko ang ating Panginoong Jesus. At dito, dahil nga lumindol, ang daming, sabi natin, donations from Korea. Daming mga pagkain, mga nakakakuan, galing ng Korea. Ang daming damit, alam ng mga kapatid ko yan. 2 kwarto yun na puro damit, puro brand new from Korea. Tapos, pagkaraan ng, kasi bago pa lang ako, pagkaraan lang ng ilang linggo, sabi sa akin ng Koreano, hindi ko na ibibigay kay pastor yung pagbibigay ng relief goods. Binibigay ko sa iyo. Ikaw ang magbigay ng relief goods. Kaya nga sabi ko, bago-bago pa lang ako Pero inatang sa akin yung pagbibigay ng relief goods. Kanya, ang verse na ating pag-aaralan ngayon ay doon sa Mark 10:31 na sinasabi ron, but many that are first shall be the last, and the last first. Ito na-share ko na pero sabi ko, hindi ko ganong maintindihan. Kaya sinasabi rito, nasabi rito ng Panginoon, ngunit marami ang nahuhuli at magiging una. Kung titignan natin, yung historical background nito, kasi kailangan alam natin yung context bago natin bigay yun eh. Ito yung panahon na sinasabi, sabi sa verse 23, Mark 10:23, and Jesus looked round about and saith unto his disciples, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God. Sinasabi, ito yung panahon na tinignan ni Jesus yung kanyang nasa paligid at sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakahirap na makapasok ang mayaman sa pinaghaharian ng Diyos. Kung atrasan natin to doon sa Mark 10:17, ito yung panahon na may dumating na mga bata kay Jesus para gusto nila ipatong sana ni Jesus yung kamay nila doon sa mga bata. Pero sinaway siya ng mga alagad Sabi, wag kayong lumapit. Huwag niyong istorbohin ng Panginoon. Dito nagalit si Jesus Kanya sabi niya di ba? Sinabi niya na maliban na kagaya kayo ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. At nang makaalis na nga sila Jesus, sabi, may isang lalaking sa verse 10:17 na sinasabi, may isang lalaking lumapit at lumuhod sa harapan ng ating Panginoong Jesus at nagtanong, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus sa lalaki, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos. Sabi ni Jesus alam mo ang utos, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, honor thy father and thy mother. Sabi, galang mo ang iyong ama at iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. Sabi nung lalaki, Lord, ang lahat ng yan, ginawa ko na po, tinupad ko na po mula sa aking pagkabata. Kanya ano ginawa? Sabi, magiliw na tinignan ni Jesus yung sinabi ng lalaking ito Sabi niya, tama, nagawa mo na to, pero may kulang ka pang isang bagay. Ano yung isang bagay? Sabi ni Jesus humayo ka, ipagbili mo ang iyong lahat ng ari-arian, ipamigay mo sa mga mahihirap, at kung ito'y nabigay mo, sabi, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Sabi ron sa verse 22
malungkot na umalis yung mayaman eh. Bakit? Dahil napakayaman niya. Kanya, bakit sinabi ni Jesus na humayo ka, ipagbili mo lahat ng ari-arian mo, at ibigay mo sa mahihirap, at kung ito'y nabigay mo, sabi, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Kanya sinabi ni Jesus yun para gusto niyang subukan itong lalaking ito. Hindi niya ito sinasabi para sa lahat. Sinasabi ni Jesus dito sa rich young ruler na ito na, sige, pagbili mo nga, bigay mo sa mahirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Sabi, nalungkot yung lalaki dahil napakayaman. Pero hindi alam ng lalaking ito na sinusubukan lamang siya ng ating Panginoong Hesus kung siya ba ay susunod o hindi sa pinag-uutos ni Jesus. Bagamat alam ni Jesus alam niya ang pipiliin ng rich young ruler na ito. Nang pipiliin niya hindi ako susunod sa iyo. Ang dami kong kayamanan at ari-arian, sayang. Pero ang hindi alam ng lalaking ito, after 40 years, nung mangyari yun, darating pala si Nebuchadnezzar, kukubkubin niya ang Israel. At lahat ng kanyang tinatangkilik na kayamanan at ari-arian, masisira, masusunog at mawawala ang lahat. Kanya nga sabi sa verse 24, And the disciples were astonished at his words. But Jesus answered again and saith unto them, Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God. Sinasabi rito, nagtaka yung mga alagad ng Panginoon sa sinabi ni Jesus mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa paghaharian ng Diyos. Sabi niya sa 25, mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mayaman na papasok sa kaharian ng Diyos. Ito yung sinasabi ng matatanda, di ba? Dadaan ka sa butas ng karayom. Ano ba itong sinasabi na it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God? Ang sinasabi rito kasi, ito yung panahon na yung Israel, may malaking gate yan. Sa umaga, binubuksan yung malaking gate. Pagdating na ng gabi, sinasara yung gate na yan. At nagbubukas nila ng maliit na pintuan. Kanya sinasabi rito, mas magbuti pa yung kamelyong makapasok doon sa butas ng karayom kaysa sa mayaman. Dahil yung kamelyo, malaki yan, hindi yan makakapasok doon sa maliit na pintuan. Kanya lamang itong makakapasok ay dahil tatanggalin yung baggage na nasa loob niya at ito yuyukod, saka lang makakapasok. Ito yung analogy na sinasabi ng Panginoong Jesus sa mga Pariseo at doon sa mga nakapaligid sa Kanya. Na sinasabi niya, mahirap makapasok ang mayaman sa kaharian ng Diyos dahil ayaw niyong bitawan yung material possession niyo. Makakapasok lamang kayo kung kayo'y magha-humble down, magpapakumbaba sa ating Panginoong Jesus. Pangalawa, bakit sinabi na mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mayaman, sa kaharian ng Diyos? Dahil ang kultura ng mga taga-Israel, ang akala nila na kapag ikaw ay mayaman, blessed ka. Na yung kayamanan na yan ay tanda na ikaw ay pinagpala. Kanya, nagulat sila nung sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kesa sa mayaman. Lilinawin ko lang for your information. Baka kala nyo, anti-mayaman ako. Eto hindi sinasabi rito na pag ikaw ay nagtrabaho at yumaman, hindi masamang yumaman ka. Ang sinasabi rito kanya masama ang kayamanan dahil, sabi? For the love of money. Yun ang kasalanan doon. Sa pag-ibig, sa salapi.
Dahil marami na nabless, nabubulag yung kanilang puso at kaisipan doon sa salapi. Nawawala na yung pag-ibig nila sa ating Panginoong Hesus. Yung salapi or pera, kailangan natin yan. Pambayad mo sa pagkain mo, pambayad sa kuryente mo, sa mga judit natin, pambayad sa damit, pambayad ng tuition, pambayad sa lahat yan. Kailangan natin yan. Pero anong punto rito? Ang punto rito, nangyayari kasi, yung pera nagiging Diyos ng tao. Nagiging greedy na sila. Eto na yung nagiging idol of worship nila. Yung pera na. Dapat yung pera ay gagawin natin? Magiging alipin natin. Etong pera gagastusin ko. Etong pera kailangan dito. Etong pera itutulong ko rito. Nangyayari, kanya sinasabi ng Panginoon na mahirap makapasok ang mayaman sa butas ng karayom dahil yung pera ang pinaglilingkuran na ng tao. Bakit kurap ang gobyerno natin? Dahil love of money. Di ba? Bakit yung mga politiko makikita natin nagiging kurap? Dahil hindi sila kontento sa maliit. Palaki ng palaki ang gusto nila. Kanya nga binili ni Pablo kay Timothy. Doon sa 1 Timothy 6:17. Ano sabi ni Pablo? Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy. Sinasabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, sabihin mo sa mga yayaman na ito, na dito sa sanlibutan, na sabi? Huwag masyadong lumaki yung ulo nila at huwag silang magtitiwala saan? Doon sa hindi mapagkakatiwalaang kayamanan. Dahil ang kayamanan nawawala. Mayaman ka ngayon, pag nagbago ang ikot ng mundo, ubos. Kanya sinasabi ni Timothy, sabihin mo sa mga yan na dapat yung mayayaman na yan, magtiwala sila saan? Doon sa buhay na Diyos na nagbibigay ng kayamanan sa lahat ng bagay para magpag-enjoyan natin. Hindi masama na may blessing ka, mamasyal ka, kumain ka, gusto mo, dahil blessing mo yan. Ang masama sinasabi, the love of money. Kanya sinasabi dun sa 1 Timothy 6:10, sabi ni Pablo, for the love of money is the root of all evil. Eto ang problema eh. Bakit? Dahil sabi ko nga, sa paghahangad ng malaking pera, sa pag-ibig, sa maraming pera, nakakalimutan nila yung Diyos na nagbigay ng pagpapala. Nalalayo sila doon sa nagbibigay sa atin. Kanya nga sinasabi ni Pablo, huwag niyong kalilimutan. Yumaman man kayo, huwag kayong titingin doon sa kayamanan. Bagkus, magpasalamat kayo doon sa nagbibigay ng kayamanan. Diba? Praise Jesus. Lahat tayo na-bless eh. Kanya nga lagi kong sinasabi sa prayer natin sa umaga pa lang. Jesus, maraming salamat sa blessings mo. Maraming salamat sa pagpapala mo. Sa lahat dahil alam namin, lahat ng aming tinatamasa ay nagmumula sa iyo. Ganon kabuti ang ating Panginoong Hesus. Kanya nga, kung titignan natin, ano nagiging resulta dahil sa love of money? Sabi, nasasadlak ang mga taong ito saan? Sa paggawa ng masama. Nadidisfocus yung pananampalataya nila. Tingnan natin. Bakit napakagulo ng mundo? Kung manunod kayo sa YouTube, ang daming mga pastors, kasi napanood ko yung 10 most corrupt pastors ng mundo. Daming mga manggagawa na nawawala sa gawain. Bakit? Bakit nawawala yung maraming pastors at manggagawa ng church ni Jesus? Bakit sila nawawala at naliligaw? Dahil sa love of money.
Pinagpapalit nila yung prinsipyo nila at pananampalataya nila saan? Sa kaginhawaan ng sanlibutan. Pinagpapalit nila yung faith nila sa ino-offer ng sanlibutan. Sabi dun sa 1 John, kung sino man ang umiibig sa sanlibutan, siya'y kaaway ng Diyos. Kanya nga masaklap, no? Maraming nawawala, marami ang naliligaw. Sa bagay, hindi natin maiwasan etong mundong to, wicked tong mundo to Ikaw ba naman, bibigyan ng susweldohan ka, bibigyan ka ng allowance, bibigyan ka ng kotse, may pakotse, may pabahay, may pamotorsiklo, may pamerienda, may pang-grocery. Kung ikaw at medyo hirap sa buhay, tatanggihan mo ba yan? Hindi mo tatanggihan. Pero ang masaklap nga sabi ko nga nung ginagawa ko to, kung ngayon pa nga lang pinagpapalit mo yung prinsipyo mo at pananampalataya mo sa maliliit na bagay na yan. Mga material possessions na yan. Paano kung naiwan ka ngayon dito pagdating ng Great Tribulation? Ngayon pa nga lang pwede mong dilihensiyan, pwede kang umutang, kakainin ka, huwag mo lang ipagpalit yung faith mo. Kung sa pitang usapan, ang dami kong pinagdaanan. May na-applyan akong trabaho noon. Alam ko mahirap ang private practice Alam ni Sister Balyan. Mahirap ang private practice. Pumunta kami sa Bulacan noon. Yung isang pinakilala sa akin isang malaking church na incomplete. Sabi sa akin, ipapasok kita sa sa army as sundalong dentist. Nung naroon na kami, alam niyo, sabi sa akin nung colonel na tumatanggap, tatanggapin kita sa isang kondisyon. Magpalit ka, magpa-convert ka. Sa pagiging born again mo, magiging incomplete ka. Sabi ko, wag na lamang po. Uuwi na lamang po ako sa Baguio, tatayo ako sa faith ko. Kanya nga, yun, paghahangad ng kayamanan yun Gusto ko guminhawa Pero hindi Ang sabi ni Jesus sa John 10:11 ako yung mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa tupa. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for his sheep. Sabi dun sa John 10:11, 12, 13, habang ang upahan ay tumatakas kapag nakitang dumarating ang asong gubat at iniiwan ang tupa. Sabi yung upahan o yung hireling na pastor, sabi, tumatakas, palibhasay, upahan at walang malasakit sa mga tupa. Sinasabi ni Jesus, I am the good shepherd. Ako yung mabuting pastol. Ang mabuting pastol, hindi niya iniiwanan yung kanyang tupa. Ang mabuting pastol, binibigay niya yung kanyang buhay sa kanyang mga tupa. Tayo bilang manggagawa, ready kaya tayo? Itaya natin yung buhay natin para sa Panginoon. Sabi ng Panginoon kung ikaw ay mabuting pastol, eto yung tayaan ng buhay. Kanya nga sinabi, how hard is it for them that trust in the riches to enter into the kingdom of God? Sabi, nagtaka yung mga alagad At sabi, biro mo paano hindi sila magtataka? Sabi, kung yun ngang mayaman tumutulong, nagbibigay, lahat dahil mayaman mahirapan pa ngang makapasok At sinasabi niya, ginagawa niya lahat yung commandments ng Panginoon. Hindi nga makapasok paano pa tayo? Dahil sa totoo, ano sabi? Sundin mo man yung buong 10 commandments at yung isa ay hindi mo magawa, wala din lahat. Bakit napakarami ngayon mga civic organizations tumutulong, nagbibigay ng kung ano-ano, lahat, medical, dental, optical, lahat, pakain, palugaw, lahat binibigay. Tanong,
May kaligtasan kaya? Ang sinasabi rito yung biyaya ng kaligtasan, bigay ni Jesus. Kanya nga nagtanungan tong mga taong to kung ganun pala sino pa ang maliligtas? Sabi doon sa verse 27 and Jesus looking upon them saith, with men it is impossible, but not with God, for with God all things are possible. Amen ba? Palakpakan nga muna natin si Jesus. Ibig sabihin pala, yung kaligtasan ay hindi ito nakabatay sa kayamanan. Hindi ito nakabatay sa kakayahan ng tao. Hindi ito nakabatay sa sariling katuwiran. Hindi ito nakabatay sa 10 Commandments na sinusunod natin dahil walang makakasunod doon. Ano ang kaligtasan na sinasabi ni Jesus doon sa rich young ruler? Ang tanging kaligtasan ay Si Jesus lamang ang ating kaligtasan. Dahil sabi sa Ephesians 2:5-8, for by grace through faith are you saved. This is a gift of God and not of yourselves and not of your works, so that no man should boast. Sinasabi yung kaligtasan pala na sinasabi, ito'y biyaya, grace, charis, unmerited favor. Kanya ka naligtas dahil sa pananampalataya. Sabi, and not of yourself, hindi sa gawa mo, hindi sa mabuting gawa mo. Dahil kung marami kang pera, marami kang matutulungan, marami kang magagawa. Paano kung wala kang pera? Wala kang magagawang mabuti. Kanya dito makikita natin, parehas ang Panginoon. Not of yourselves, so that no man should boast. Wala tayong may pagmamalaki. Kanya ako naligtas dahil matulungin ako. Kanya ako naligtas dahil sinusunod ko yung 10 Commandments. Kanya ako naligtas dahil ang dami kong tinutulungan. Pero ano sabi ni Jesus? Not of your works. Hindi sa gawa mo nang wala kang may pagmalaki. Ngayon, pasok natin. Paano naman, Pastor, sinabi sa James 2:26, faith without work is dead. Yung sinasabing faith without work is dead, kung pagdudugtungin natin to, kanya wala tayong, hindi mo may pagmamalaking ikaw ay naligtas dahil sa sarili mong kakayanan o sarili mong kagalingan, dahil bago ka tumulong ay naligtas ka na. Save ka na, kanya ka tumutulong. Hindi ka tumutulong para ma-save. Hindi ka tumutulong para ma-earn mo yung salvation. Tumutulong ka dahil na-earn mo na yung salvation mo. Kanya dito pumapasok, whatever you do in words or in deeds, do it all in the name of Jesus. Kanya kita tinutulungan, kapatid, dahil eto yung kagandahang loob ni Jesus sa akin, na ako nga ay walang ginawa, sinave niya ako. Ganon din kanya ako nakakagawa ng mabuti dahil sa kagandahang loob ng Panginoon. Kanya sabi nga ni Pedro sa verse 28, Panginoon, iniwan na po namin ang lahat at kami sumunod sa iyo. Lord, we have left all and have followed thee. Nakita nyo? Makikita nyo sila Pedro, yung mga alagad. Nag-all for Jesus sila. Lord Jesus, iniwan na namin lahat. Wala. Sumunod kami sa iyo. Dahil, ito yung sinasabi doon sa rich young ruler na akala niya, mayaman ako, dami kong ari-arian, pero challenge siya ni Jesus Sige nga, bitawan mo nga yung kayamanan mo kung kaya mong bitawan. Sabi, nalungkot siya Dahil alam niya, hindi kayang bitawan nitong rich young ruler na ito. Pero ano sabi ni Jesus? Sino mang mag-iwan ng bahay, mga kapatid, ina, ama, mga anak, at mga lupa, nang dahil sa akin ang sabi, at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. May kapalit pala biro mo. Sino man daw ang mag-iwan ng kanyang bahay, ng kanyang kapatid, ng kanyang ina, mga anak, lupa, nang dahil sa akin at sa mabuting balita.
Sabi, papalitan ni Jesus ng 100 folds, makasanda ang ibayo sa buhay nato. Yun nga lang may kondisyon sabi ni Jesus. Ngunit may kapalit na pag-uusig sa kabilang buhay, pero magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Nakita nyo? Kanya napakahirap ang maging Kristiyano Dahil, kung titignan natin, akala nung rich young ruler maliligtas siya dahil sa mabuting gawa. Akala nung rich young ruler, magagamit niya yung pera niya, pero hindi Ang pinapakita rito ni Jesus is, mahirap pumasok. Maliban kung sumunod ka, magpakumbaba ka sa inuutos ko. Bitawan mo yung Diyos mo sa buhay mo. Kasi maraming Diyos sa buhay natin sa totoo lang. Bawat isa may Diyos Yung iba, ang Diyos nila, yung pera. Yung iba, yung Diyos nila, Diyos-Diyosan. Yung iba, yung Diyos nila, yung asawa. Yung iba, yung Diyos nila, yung boyfriend, yung girlfriend. Sinasabi ng Panginoon bitawan nyo. Kung paano sinabi ni Pedro, Lord, we have left all and followed thee. Jesus, binitawan na po namin. Ano ibig sabihin nun? Jesus, binibigay po namin sa iyong mga kamay. Bahala ka na po. Your will be done. Dahil alam namin, ano man ang pinaplano mo sa aming buhay. Ano sabi? Romans 8:28, for we know that all things work together for good to them that love God and are the called according to His purpose. Mag-all works together for good yan. Tignan nyo si Philip Philip Nang Chi, ng richest man in Singapore. Ano sabi niya? Living without Jesus and focusing on material thing is sad way of life. Alam niya na kung paglilingkuran niya yung pera, wala din Pero ito, richest man Pero nakakilala sa Panginoon Sabi niya, wala palang kabuluhan kung walang Jesus sa buhay mo Kanya nga sinabi rin ni Matthew ni Pablo, for we have suffered the loss of all things, and do count them but dung that I may win Christ. Yun dapat ang magiging motto natin or focus sa buhay. Kanya sa puntong ito, ano sabi ni Jesus? But many that are first shall be the last, and the last first. Ngunit maraming nauuna na magiging huli, at maraming nahuhuli na magiging una. Bakit sinabi rito na maraming nahuhuli na mauuna? Dahil sa biyaya ni Jesus. Kasi, hindi naman yan basta-basta lang na kanya ka nauna dahil may ginawa kang mabuti. Ang kaligtasan, tandaan nyo, ay biyaya yan, grace yan. Kanya doon sa Matthew 21-15, ito yung parable tungkol sa manggagawa ng ubasan. Sabi rito, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lalaking may-ari ng ubasan. Sabi, gumising itong lalaking ito ng maagang maaga para maghanap ng manggagawa sa kanyang ubasan. Pero bigyan muna natin terminology. Yung householder na tinutukoy dito is despotes sa Greek, na ibig sabihin good man of the house or master of the house. Or yung tinutukoy na mabuting tao na may-ari noong ubasan. Kung titingnan natin, yung householder na tinutukoy dito na good man of the house, eto na naghahanap ng mga manggagawa sa kanyang ubasan, ay eto ay patungkol sa ating Panginoong Hesus. Kanya, nung naghanap si Jesus ng manggagawa sa ubasan, may nakita siya, sabi, nagkasundo sila sa upa O eto, isusweldo ko sa'yo, 1 denaryo sa maghapon. Kanya, nung nagkasundo sila, sabi, sige, susweldohan kita, magtrabaho ka dun sa ubasan ko, 1 denaryo, 1 araw. Pumayag. Tapos, lumabas uli, etong mabuting may-ari ng ubasan. Umaga, 9:00 ng umaga. At nakikita naman siya ng iba pa na patayo-tayo lamang doon sa palengke. In short, sabihin natin, nakatambay lang sila doon sa liwasang bayan. Sabi ni Jesus sa mga lalaking ito, pumunta din kayo, gusto nyo magtrabaho, pumunta din kayo doon sa ubasan.
at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. Kung papansinin ninyo, no, yung unang kinausap niya, no, yung unang manggagawa, ang usapan nila bibigyan kita ng isang denaryo, isang araw sa maghapon. Pero yung ikalawa, na sinabi niya, naghanap siya 9:00, at sabi niya, sige pumunta kayo doon sa ubasan ko at magtrabaho kayo. Ano sabi niya? Anong sweldo bibigay ko sa inyo? Ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng karampatang upa. Ibig sabihin, sabi, whatever is right, I will give you. Kung ano yung nararapat, sabi niya, ibibigay ko. Bibigyan ko kayo ng karampatang upa. Nung nakausap niya itong mato, lumabas uli siya. 3:00, naghanap uli. Ganun din, sige, magtrabaho kayo, bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At ang mag-aalas 5 na ng hapon, lumabas uli itong good man of the house. May nakita uli siya, sabi niya, anong ginagawa niyo dyan? Ba't kayo patambay-tambay dyan? Gusto niyo bang magtrabaho? Ba't di kayo nagtratrabaho? Sabi ng mga lalaking ito kasi po, wala naman pong nagbibigay ng trabaho sa amin Ano sabi ni Jesus dito sa mga aliping ito? Sabi ni Jesus, sige, magtrabaho kayo doon sa aking ubasan. Kanya kung titingnan natin, may kinuha siyang nagtrabaho na maagang nagtrabaho, pumasok. May nahuling nagtrabaho na pumasok. Meron siyang kinuha merong pumasok ng 9:00. May pumasok ng 12:00 ng tanghali. May pumasok ng 3:00. May pumasok ng bago mag-5. May nagtrabaho. Dito, in short, makikita natin, may nauuna, merong nahuhuli. At nang matatapos na yung trabaho hanggang 5, sabi ni Jesus sa kanyang katiwala, sige, tawagin mo na yung mga manggagawa at pasahuran mo na sila. Umpisahan mo doon sa nahuli, na sila ang huli na nagtrabaho at isunod mo yung mga unang nagtrabaho. Ano nangyari? Yung nagsimula ng magfa-5 na, binigyan niya ng 1 denaryo. At nang natapos pa swelduhan yung magfa-5, siyempre susunod yung mga nagtrabaho ng 8 hanggang 5. Pinasahuran niya sila, 1 denaryo din. Kaya, ano sabi ng mga lalaking ito? Sabi, siyempre, kung ikaw, ang ine-expect mo, kung ikaw yung nagtrabaho ng 8 to 5, mas malaki yung sweldo mo kaysa yung nagtrabaho ng 1 hour or 2 hours before 5. Pero ang binigay na sweldo, sabi, binigyan sila pare-parehong sweldo. Walang mataas, walang mababa na sahod. Pare-pareho. Ibig sabihin, sa buhay Kristiyano, ganun din sa buhay mananampalataya sa atin. Mayroong nakakilala or na-convert sila noong bata pa sila. Mayroong na-convert noong teenager na sila. May na-convert noong matanda na sila. Pero ano tinuturo dito? Ang tinuturo dito is, yung kaligtasan natin ay pare-pareho, pantay-pantay. Kay bata kang nakakilala, teenager kang nakakilala, kay matanda kang nakakilala, kay nagtrabaho ka ng mahabang oras, naglingkod ka ng mahabang oras, kay bagong convert ka, anong sweldo mo? Pare-pareho. Walang na-convert na bata, ang sweldo mo, doon ka sa third heaven. Ikaw na-convert ka ng kabataan mo, doon ka sa second heaven. At dahil matanda ka, doon ka sa first heaven. Hindi. Lahat yan, kay bata, matanda, lahat kayo, doon sa third heaven. Sa heaven, lahat kayo pupunta, doon sa aking tahanan. Kanya nga, kung titingnan natin, meaning, ang pagkakatawag sa atin walang nauuna, walang nahuhuli dahil at the end of the day,
Ang kaligtasang handog ni Jesus sa atin na pantay-pantay. Huwag mong sasabihin, Jesus, ang tagal ko ng pastor. 30 years, 40 years na ako. Jesus, 20 years na ako nag-a-attend ng church. 15 years na ako nagsosong lead. Wala. Kay Jesus, pantay-pantay dahil yung kaligtasan natin ay biyaya niya. Grace yan sa atin. Wala tayong pinagtrabahuan. In short, gusto kitang bigyan, na late ka, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Nauna ka, buhay na walang hanggan. Nasa gitna kang nakakilala, buhay na walang hanggan. Ano mahalaga? Tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tanging tagapagligtas. Biro mo yung biyayang yun sa atin ni Jesus. Napakabuti ni Jesus. Kanya nga, sana wag tayong magaya doon sa mga trabahador na aasa sila dahil nauna silang nagtrabaho ng dapat malaking gantimpala ang makukuha nila dahil nauna sila eh. Hindi dapat eh. Yun ang mali eh. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, tagal ko nang naglilingkod sa ministry. Mali. Dahil sabi ko nga, hindi yan pahabaan at patagalan ng paglilingkod. Dahil yung kaligtasan natin ay nakasalalay sa awa at biyaya ni Jesus. Kanya palagi kung mag-pray kayo, sabi niyo, Lord Jesus, kaawaan mo naman kami, kahabagan mo kami. Dahil sabi nga doon sa Book of James yata yun, sabi nga, kung yung ang matuwid, mahirap pang makapasok sa langit. Di lalo na yung hindi nakakakilala, kanya nga dapat, ang laging prayer natin, Jesus, kahabagan mo po kami, kaawaan mo po kami, kagaya nung thief on the cross. Dahil ano gusto ni Jesus? Dapat tayo nagpapakumbaba. Kagaya nung kamelyo, papasok sa butas ng karayom. Kailangan mag-stoop down tayo. Tanggalin natin yung mga pabigat sa likuran natin nang makapasok tayo doon sa buhay na walang hanggan. Yun ang gusto ni Jesus eh. Kanya nga sinasabi, maraming nahuhuli na magiging una. Amen ba? Tayo may nauna, may nahuhuli. Mahalaga, saan tayo magkikita-kita? Sa langit kay Jesus. Amen. Kanya nga, kung titingnan natin, yung pananampalataya ng mga Hudyo, kagaya sila ng mga nahuling sumahod na porke sila daw ay naunang nakarinig ng salita ng Diyos. Ang feeling nila, nakakatiyak na sila lang yung ligtas. Pero mali. Akala ng mga Hudyo porque ninuno nila si Abraham, Isaac at saka ni Jacob, ang feeling nila, kami lang ang may karapatang maligtas. Kayong mga hintil, excluded kayo, wala kayong kaligtasan. Pero, kung tutuusin, eto yung sinasabi ko na yung kaligtasan by grace. Sila yung unang tinawag. Sa kanila unang nakarating yung ebanghelyo. Pero ano ginawa nila? Hindi nila tinanggap yung tanging Diyos na nagkatawang taong Savior nila para maligtas sila. Kanya anong nakuha ng biyaya natin ng mga hintil? Tayo yung binigyan ng biyaya. Kanya tayo napasama sa salvation dahil sa kabutihan ni Jesus sa atin. Dahil kung itong mga Hudyo na ito ay hindi tinanggihan si Jesus, wala. Pero dahil mabuti ang Panginoon, nung tinanggihan siya, inunat niya yung mapagpala niyang kamay nang sa ganun, ang bawat isa sa atin ay maligtas. Kanya niya sinabi, there is neither Greek nor Jew, Scythian, barbarian, free nor slave, for Christ is all and in all. Bawat isa sa atin, si Kristo ay para sa lahat. Kanya napakabuti, Kaya nga, nakita natin, sabi sa verse 11, and when they had received it, they murmured against the good man of the house. Kanya nung nakita nung mga lalaki na, bakit sila late na dumating? Binigyan ng 1 dinar. Bakit kami nagtrabaho ng unang maagang-maaga? Binigyan ng 1 dinar.
Kanya ano sabi? Nagreklamo itong mga manggagawa sa may-ari ng ubasan Sabi, Boss, Panginoon, bakit naman ganun? 1 oras lang silang nagtrabaho, binigyan nyo ng 1 dinar. 8 oras kaming nagtrabaho, binigyan mo rin kami ng 1 dinar. Boss, nagpagal kami, nababad kami sa araw, nagtiis kami doon sa nakakapasong init ng araw. 1 dinar sa amin, habang sila patakip silim na. Wala nang araw nung nagtrabaho, magpa 5 o'clock, 1 hour, 30 minutes lang siguro nagtrabaho. Binigyan mo ng 1 dinar. Di ba? Yun ang akala ng marami. Kanya nga sabi na, bakit naman? Pare-pareho ang pinasweldo mo sa amin. Kung dadalhin natin sa human perspective sa atin, di ba? Sa bagay kung tutusin, sabi nga kung ilalagay natin yung sarili natin sa sarili nila. Siyempre, kung nakita mo na yung naunang nagtrabaho, ay yung huling nagtrabaho binigyan ng 1 dinar, at ikaw nagtrabaho ng 8 oras, binigyan ng 1 dinar, siyempre aangal din tayo Siyempre, isipin natin, hindi parehas. Bakit hindi parehas? Sila nga, 1 oras nagtrabaho, ako nagtrabaho ng 8 oras. Bakit naman ganun? Pero ano sabi ng Panginoon? Ang problema nga yung kaisipan ni Jesus ay hindi natin kaisipan. Kanya sinasabi sa Isaiah 55 verse 8, For my thoughts are not your thoughts, and my ways are neither are your ways, my ways. Yung kaisipan ninyo, sabi ni Jesus, hindi ko kaisipan. Yung kaparaanan ninyo, hindi ko kaparaanan. Bakit? Dahil Jesus is no respecter of person. Wala siyang tinatangi. Kay mayaman ka, kay mahirap ka, kay matagal kang naglingkod, kay nauna kang naglingkod. Ang biyaya ko, pantay-pantay, pare-parehas. Wala akong kinikilingan. Kanya nga, sabihin natin, marami ewan ko dahil tanggap ko, ako marumi, ako makasalanan Yung iba siguro, mas kukunti ang kasalanan. Pero ano maganda ron? Kaya makasalanan ka, kaya matuwid ka, naroon yung biyaya palagi ni Jesus. His grace is sufficient for us. Naroon palagi, bukas yung biyaya niya. Simple lang, lagi ko sinasabi, 1 John 1:9, that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Yun ang mahalaga ron Dahil alam ko ang bawat sa atin, naghahanap ng kaligtasan. Kanya nga pagdating sa verse 13 sabi ni Jesus, Friend, I do thee wrong, didst know thou agree with me a penny? Sabi, kaibigan, hindi ba't nagkasundo tayo? Hindi kita dinaya. Hindi ba't may kasunduan tayo? Di ba may kontrata tayo? 1 dinaryo, 1 araw ang sahod mo. Ano ngayon? Sabi niya, kung gusto kong bayaran yung nahuli ng kagaya ng binigay ko sa iyo. Ano ngayon kung gusto kong biyayaan yung taong ito sa kanyang kaligtasan? Sabi niya, wala akong dinaya. Dahil ito usapan natin, di ba? Ano yung usapan nila? Nung una, sige magtrabaho ka, 1 araw, maghapon, 1 dinar. Yung nahuli, sige, bibigyan kita ng karampatang upa mo. Ito yung kontrata, ito yung grace. In short, yung kontrata na nagtrabaho, 1 dinar. Yung before 5, 1 dinar. Sa buhay spiritual, ano tinuturo? Kailan ka man naglingkod sa Panginoon, kailan ka man tumanggap kay Jesus, pare-pareho tayo, mayroong buhay na walang hanggan. Palakpakan nga muna natin si Jesus. Kanya nga sinabi niya, wala ba akong karapatang gawin ang gusto ko? Pag mamayari ko ito Ito yung gustong ibigay sa inyo, ito yung gusto kong kagandahang loob na ibigay. Kanya nga, wala tayong karapatan talagang mag-question. Basta ang sa atin lang, nawa nga, yung buhay na walang hanggan, makamtan natin. Ngayon, ano tinuturo sa atin ni Jesus sa hapong ito? Una, na yung kayamanan ay nagbibigay ito ng tinatawag na false security. Bakit nagbibigay ng false security?
Dahil yun nga, nawawala yung trust natin kay Jesus. Tumitingin na tayo doon sa pera. Imbis na tumitingin tayo doon sa Diyos na kaya ang lahat ng bagay. Kung minsan tumitingin tayo na, ito ang magiging blessing ko. Nadidisfocus tayo eh. Ang gustong ituro sa atin ni Jesus is, dapat Hebrews 12:2, memorize nyo to, looking unto Jesus. Palagi, the author and the finisher of our faith. Patuloy, diretso. Lalo to last days pa ulit-ulit. Last days to. Tingin kay Jesus, looking unto Jesus, looking unto Jesus. Ano pa tinuturo? Na yung kayamanan, katanyagan, at katayuan sa buhay, hindi tayo nito kayang dalhin doon sa buhay na walang hanggan. Dahil lahat ng bagay, maiiwan. Kagaya nung young rich ruler. Akala niya, hindi mauubos yung kayamanan niya. After 40 years pala, lulusubin yung Israel. Ubos ang lahat ng ari-arian. Sunog ang lahat ng kanyang pagmamay-ari. Kaya nga, ano pa tinuturo? Na yung kaligtasan ay regalo mula sa Diyos. Ito'y biyaya. Tandaan niyo, hindi ito mabuting gawa dahil wala tayong pinagtrabahuan para wala tayong maipagmalaki. Kanya tayo nakakagawa ng mabuti dahil tayo'y saved na kanya. Bilang pagmamahal sa Panginoon, sabi nga niya, imitate me. Sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Ginagawa natin to. Pang-apat, ano tinuturo na dapat ang bawat isa sa atin, bawat nakakilala, anumang panahon, dapat lumaban sa mabuting pakikibaka ng pananampalataya. Sabi nga sa 1 Timothy 6:12, fight a good fight of faith, lay hold on eternal life whereunto thou art also called, and hast professed good profession before many witnesses. Lalaban tayo ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Pakita natin yung profession natin, yung witness natin. Before many witnesses, dahil sabi ko nga, tayo yung spectacle of the world, tayo yung pinapanood ng sanlibutan. Bakit maraming nako-convert? Dahil yung nakikita sa atin, kanya pala, Christian pala to. Panlima, ang tinitignan ni Jesus ay yung puso, hindi yung itsura ng tao. Hindi tinitignan ni Jesus ano ba yung social status mo, ano ba yung nakaraan mo, ano ba yung buhay mo. Ang tinitignan ni Jesus sa ngayon ay yung puso ng bawat isa sa atin. Panghuli, si Jesus ang may karapatan sa bawat isa sa atin. Kanya kung anuman yung gusto niyang gawin sa atin, wala tayong magagawa. He is the potter and we are the clay. Siya lamang ang naghuhubog sa atin kung anong gusto niyang maging pagkatao ng bawat isa sa atin. Amen ba?